umaga, Dr. Jose Rizal. Magandang umaga rin po, Kapitan. Ako ay natasa ni Gobernador General Camilio Pulipea upang ipabatid sa iyo ang iyong pinalahatol. Alam kong iyan ang dahilan ng iyong pagpunta. Sa ngalan ng pamahalang Espanyol, kayo ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagbaril. Ang hatol na ito ay pinatutupad bukas sa 30 ng Disyembre, alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Wala akong pagsisisi sa pagmamahal ko sa aking bayan. Hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Sino bang tao ang hindi natatakot sa kamatayan? Mas magandang mamatay ng may dangal kaysa mabuhay ng walang prinsipyo. Talagang kahanga-hanga ang iyong katatagan. Hindi katatagan ang tawag dyan, Kapitan. Kabutihan ng budhi. Pepe, Padre Besa, sa kabila ng ito, nakangiti ka pa rin. mas gugustuhin kong harapin ang aking huling araw na may ngiti kaysa may galit. Naalala mo pa ba ang sagradong estatwa ng puso? Paano ko makakalimutan? Ikaw ang umukit naman. Gamit lamang ang isang maliit na lanseta. Hindi ko akalaing iingatan pa rin yun ng Ateneo. Nandoon pa rin hanggang ngayon. Marami na akong nawala, Padre. Ngunit natutuwa akong malaman na may mga alaala na nananatili pa rin. Magandang umaga, Dr. Rizal. Magandang umaga rin po. Maraming humahangang tao sa iyong talino. Mas gugustuhin kong maalala bilang isang Pilipinong nagmahal sa sariling bayan kaysa isang Pilipinong matalino lamang. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, may babaguhin ka ba? Wala. Kahit alam mong hahantong ka rito, Oo, sapagkat kung tahimik ako noon, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ngayon. Paalam. Pepe, Padre Paula, Naalala ko nung sinabi kong magiging dakila. at sinabi ko namang gusto kong maging isang doktor. Pareho tayong tama. Hindi ko hinangad ang maging isang bayani. Ngunit minsan ang pagiging tapat sa katotohanan ay sapat na upang maging isang bayani. Pepe, natatandaan mo pa ba ako? Paano ko makakalimutan ng isa sa pinakamaigpit kong guro?
Marami ng taon ang lumipas mula sa dapitan. Isa iyon sa pinakatahimik na bahagi ng aking buhay. At doon may pinakita na kahit desperado ka, hindi ka tumigil sa paglilingkod. Hindi kailangan ng kalayaan upang maglingkod. Kailangan lamang ng puso. Kung ito man ang aking huling gabi, nais kong mag-iwan ng mga salita para sa aking bayan. Pepe, nais kong muli tayong mag-usap muli. Tungkol ba ito sa pananampalataya? Oo, naniniwala akong mahal ko pa rin ang Diyos. Hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala sa Diyos, Padre. Kung gayon, bakit marami nagsasabi na lumayo ka sa simbahan? Dahil pinuna ko ang mali. Ngunit ang pagpuna sa tao ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa Diyos. Pepe, Inay, kung maaari lang na ako'y ko ngayong paghihirap, huwag po kayong umiyak. sino ba namang ina hindi iiyak? Dahil mamamatay akong walang pagsisisi. Pinagmamamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki ko din kung naging ina ko kayo. Dr. Jose Rizal, may hiling pa ba kayo? Oo. Ano po iyon? Kapag lumipas ang maraming taon at malaya na ang Pilipinas, sana ay maalala ng mga tao na may mga taong nag-alay ng kanilang buhay para rito. Palagay ko po, hindi nila kayo makakalimutan. Sana nga. Pepe, kamusta ang iyong kalooban? Payapa, Padre. Hindi mo ba iniisip ang mga aring mangyari mamayang umaga? Iniisip ko, ngunit hindi ako natatakot. Ang tao ay minsan lamang mamatay, ngunit ang mahalaga ay kung paano siya nabuhay bago iyon. Ano ang iyong pinagdarasal? Nasanay patawarin ako ng Diyos sa aking mga pagkukulang at sa nawa ay pagpalain niya ang Pilipinas. Jose! Josephine! Ayoko matapos ito ng ganito. Ako man. Madami pa sana tayong pangarap. Oo, ngunit may mga pangarap na hindi para sa atin lamang. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Mabubuhay ka dahil matapang ka. Hindi ako matapang. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Mahal kita, Jose. At mamahalin kita hanggang sa aking huling hininga. Nagsisikat ang maligayang araw. Pilit na maliligtas ang
Pasulong! Kad! Padre, yun po ba ang Ateneo? Oo, Pepe. Diyan nagsimula ang marami sa aking mga pangarap. Kaibigan, patawad. Wala akong dapat ipagpapalagay. Pinasasalamatan kita. Salamat kaibigan. Sal, maaari ko bang damhin ang iyong pulso? Maaari, Doktor. Hindi maaari. May problema po ba? Hindi, ngunit ang iyong tubok ng pusa ay normal. Yan ba ang nakakapagtaka? Marami na akong nakitang nalalapit sa kamatayan. Karamihan ay nanginginig sa takot. Kapag alam mong ginagawa mo ang tama, hindi ka makakaramdam ng takot. Kahanga-hanga kayo. Hindi po, isa lamang akong Pilipino. Maari bang harapin ko ang mga babalik sa akin? Hindi. Ngayon, susundin ko ang iyong utos. Go! Sibat! To! Tumatamis! Naniniwala pa ba kayo na kabataan ng pag-asa ng bayan? Oo naman! Oo naman, dahil ang kabataan ang susunod na pag-asa at magpapabago sa ating bayan. At saka, sila ang may kaalaman kung paano uunlad ang ating bayan. Sila ang may bukas na kaisipan at may pinakamahabang panahon para sa ating bayan.